Grabe mga kadugyot, paglabas ko ng bahay, nakita ko si Kapag na masaya at sumisigaw. O Kapag, bakit ka sumisigaw? Anong meron? Kasi po, Tito Dugs, perfect ako sa quiz namin. Sige nga, patingin nga. Eto oh. Nakita ko nga na perfect si Kapag sa quiz nila. Kaya naman bilang tito, sobrang proud talaga ako. Oo, galing mo naman Kapag, perfect ka. Okay Kapag, dahil perfect ka, ano gusto mong regalo? Tito Dugs, gusto ko po ng slime, please. Dalawa at kulay pink. Siyempre, dahil mabait akong tito at honor naman si Kapag, bumili ako ng slime. Kaya naman tara, unboxing na natin. So mga kadugyot, eto na yung slime na pinabili sa akin ni Kapag Girl. Dahil malig si Kapag sa kulay pink slime nga pala, binili ko sa kanya. Open na natin. Wow! Grabe, ang ganda ng pagka-pink niya, light pink. Next, eto namang isa. Wow! Ang ganda ng pagka-pink nito, parang medyo white siya. Oh! Hindi ko man nagagalawin para si Kapag Girl ang unang hahawak ng slime. So mga kadugyot, tara, bigyan na natin ito kay Kapag Girl. Oh Kapag Girl, eto na yung slime na pinabili mo sa akin dahil perfect ka sa assignment. Ito ang regalo ko sa'yo. Tito Dugs, kamukha mo talaga si Dayer Padilla. Tito Dugs, pwede na ba ako maglaro ng slime? Sige Kapag Girl, maglaro ka na, tsaka paano pa nilalaro yan? Ay, ganito, Tito Dugs, tuturuan kita. Okay, Tito Dugs, buksan na natin itong slime. Saan natin? Okay, tigisa tayo. Wow! Ayan, ito ang tsura niya, oh. Diba? Ah! Wala laglag, ah! Ala! Ano gagawin ko? Ano? Putulin mo na lang muna. Ala, dikit siya sa kamay ko. Siya malikit na, hindi ka lang kasi marunong maglaro, Tito Dugs. Ah, guys, ang ganda! Ah! Ganda, aking tumapon yung slime ko. Parang tumali sa kamay ko. Tanggalin mo lang. Tutusokin ko lang. Oo, tapos parang, ano lang, parang hindi ganyan. Paano ba? Hindi ganyan naman, parang ano mo yung parang... Dinadikit nga, ipag yan, dinadikit. Tito Dugs, di ka marunong. Tito Dugs, lagyan na lang natin ang activator. Grabe, sobrang expert nga ni Kapag Girl sa slime. Simula kasi nung nilagyan niya ito ng activator, talagang unti-unti na nawala ang slime sa kamay ko. Talagang ang expert niya. Saan mo na yan? Mga kadagat, ang galing ni Kapag Girl, tanggal nga niya. Siyempre, Tito Dugs, expert na ako sa slime. Kaya naman eto nga, tinulungan ako ni Kapag Girl. Inaayos niya pala niya tong slime ko para nga daw hindi magdikit-dikit. Nilagyan niya to ng activator at para daw mag-form-form. Bali, ang technique pala dito, ito tusok-tusukin lang. Tapos na parang hinahalo, parang ganyan, no? Grabe nga, pinapakita pa ako ni Kapag Girl ng tricks. Kasi tingnan niyo naman, no? Papaangat na niya yung slime na hindi ko nagagawa kasi dumidikit sa kamay ko. Tignan mo, Tito Dugs, ipapakita ko sa'yo. Yan. Wow, ang galing niya Kapag Girl. Diba, Tito Dugs, sobrang galing ko? Hindi na dumidikit yung slime. Sabi ko naman kasi sa'yo, Tito Dugs, maayos ko yan. At ito may slime na binuksan niya. Ang ganda ka ng color nito dahil medyo light. Tapos parang hindi na rin kailangan na activator kasi sobrang ganda na ng form niya. Tapos eto nga, nagulat nga pala ako sa ginawa niya. Tignan mo, Tito Dugs, ipapakita ko sa'yo dito. Wow! Ang laki! Wow, ganyan pala mga slime. Hindi, Tito Dugs, expert lang ako, kaya ako naging ganito. Ang ganda ng slime mo, hindi dumidikit. Wow! Ang ganda! Diba, Tito Dugs, ang galing ko? Wow! Ang ganda. Okay, Tito Dugs. Akin na to, papasok ako sa school. Papakita ko na sa mga classmate ko. Bye! Okay Kapag Girl, ingat. Isang umaga, habang nakaupo nga ako dito sa sala, napapansin ko na parang meron pang kulang. Kasi di ba yung ibang bahay, meron mga center table dito sa tapat ng mga sofa nila. Kaya naman naisip ko, dapat meron din ako center table dyan nakalagay o dyan sa gitna. At syempre dahil madali kong kausap ang sarili ko, eto nga, bumili na agad ako ng center table. Sabi ko nga, di ba basta gamit sa bahay, huwag tayong manghinayang. Kasi gagamitin naman natin to eh. Eto nga pala at unboxing ko na. Isa-isa ko na nga pala nilabas mga parts niya. Eto, kunti lang naman dahil 2 layers lang naman to. Tapos eto naman yung instruction. Step 1 to step 4 lang siya. Ganito naman nakakalabasan kapag nabuo na. Eto nga mga kalugis, sisimulan ko ng buuin. Nilagdad ko na nga itong top layer ng lamesa. At isa-isa ko na nga din pala nilalagay itong paa ng lamesa. Bali, bawat paa nga pala ng lamesa ay 4 na pako ang ilalagay natin. At saka itong paa nga pala ay bakal. Kaya naman sure talaga na matibay. After naman malagay yung paa, ilalagay naman natin itong second layer ng lamesa. Kaya ilalagay lang din natin yan dyan at lalagyan din natin ng tornilyo. Ito naman, itigil isang tornilyo lang pero mahaba. At ito na nga pala ang last step. Yung mga butas sa paa ay ilalagyan natin nito. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito pero kailangan to para hindi makagasgas. At ito na nga pala ang pinakalas. So mga grid, finish na. At ito na nga pala ang kinalabasan. At tene! O di ba mga kaligid, sobrang ganda. Black nga pala pinilit kong kulay para naman aesthetic. O di ba mga kaligid, meron na akong center table. Ito rin kasi nakikita ko sa ibang bahay, meron silang center table. Tapos sa ilalim nila, meron mga album ng mga picture nila. Pero ako, ilalagay ko pala yung mga board game. Para kung sakali meron akong bisita, di ba? Meron sila mapaglilibangan. Ayan, madami yan. Ito naman sa taas, naisip ko nga pala, maglagay kaya ako dito ng flower base. Kasi yun ang magandang ilagay. At eto na, nagiging ako ng flower base na may bulaklak. O di ba mga kaligid, para nakakadagdag ng social sa bahay. Pag wala kasing gamit sa bahay, para ang lungkot-lungkot eh, no? So mga kaligid, ayun na nga pala ating center table. Kayo ba, meron din yung center table? Kung wala, gusto nyo rin ba ng ganito? Yes or no? So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!